Binigyan na ng warning nitong si SMB coach George Gallant, itong si Motaw Tuba. At maliwanag ang ibig sabihin nito. Sa isang panayam sinabi nitong si coach George Gallant na yung playing time nitong si Junmar Fajardo na mayroon pa rin iniindang injury ay magdedepende kung gaano kaganda ang ilalaro nitong si Mowala Tautua. Doon kasi sa first game ng San Miguel Beer, nakita natin na si Tautua ang ginamit sa starting 5 dahil nga hindi pa 100% itong si Fajardo. Pero nung bandang huli marami pa rin minuto na nilaro si Junmar. Sinabi ni Coach George Gallant na ang laro daw ni Junmar o yung minuto nito ay magdedepende kay Tautua. Kung maganda ilalaro ni Tautua, mas mahaba makapahinga si Junmar at makare-recover doon sa kanyang injury. Pero syempre, kung hindi maganda nilaro nitong si Tautua, mapipilitan ng SMB na gamitin itong si Fajardo. In fairness, medyo okay naman ang nilaro ni Tautua doon sa game nila kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero maliwanag ang pahiwatig dito ni Coach George Gallant at pati na ng management. Kung gusto ni Mowala Tautua na magkaroon ng playing time, kinakailangan maganda ang kanyang ipakita. Kung niyo maalala, bago mag-umpisa ang konferensya na ito, mayroong mga ugong-ugong na lumabas na ito si Tautua ay gusto na raw magpa-trade dahil nga gusto niya ng playing time. So ang sinasabi ngayon ng management, kung gusto ni Tautua ng playing time, kinakailangan ay magpakitang gila siya pag nandun siya sa court. So tignan natin kung ito ay makakatulong dito kay Tautua para i-improve yung kanyang performance. Sa ngayon kasi makikita natin na itong San Miguel Beer, naging maganda ang substitution ni Coach George Gallant sa huli nilang game kontra TNT at lahat ng players na ilagay ay nag-contribute. So tignan natin kung itong ganitong desisyon ni Coach George Gallant ay makatutulong sa SMB. Ang isang spekulasyon na lumalabas ngayon ay meron daw isang PBA team na tumatanda ng backcourt na handa nang mag-upgrade at palitan yung kanilang mga ginagamit na players. At ang isang matunog na posibilidad dyan na tinutukoy ay itong Barangay Ginebra. Alam naman natin na tumatanda na talaga yung backcourt nila. Itong si L.A. Tenorio at si Stanley Pringle. At alam natin na itong si Scottie Thompson may back injury, hindi pa alam kung kailan makababalik. So literally, ang talagang ginagamit nila ngayon dyan si Maverick Ahan Misi. Ito si Jeremiah Gray, may injury pa. At ang titira na lang si Ahan Misi, si Pinto, si Bon Pesumal. So talagang mukhang kailangan nang i-upgrade yung backcourt nitong Barangay Ginebra. At ang tinitignan daw diyang makukuha na itong si Wami Tiongson at saka itong si Stephen Holt, isa doon sa dalawang nabanggit. Kaya tignan natin kung anong mangyayari dito dahil sa ngayon masasabi ko na itong Barangay Ginebra gusto talagang masiguro na sila ay magkakaroon ng isang competitive lineup dahil nakita naman natin na medyo mabigat na ang labanan ngayon dito sa Philippine Cup. Nakita natin na nangyari sa San Miguel nung nag-upgrade sila. Hindi lang dito sa tinatawag nating mga trade katulad dito kay Don Trujano, pero doon sa free agency, nakuha nila itong si Jericho Cruz, Jeron Teng at itong si Rodney Brondeal. At ang laki na naging contribution yan para dito sa San Miguel Beer. So sa ngayon dito sa Barangay Ginebra, malamang ganyan din ang gagawin nila. Kukuha sila ng mga players, particular na raw itong si Wami Tiongson, pati na itong si Stephen Holt. Pero may posibilidad din na isa sa dalawang nabanggit ay mapupunta dito sa San Miguel Beer dahil baka tumatanda na rin yung kanilang backcourt. Baka ito si Chris Ross magretiro na rin dahil nakita natin of course ginawa na yung assistant coach ng San Miguel Beer. So baka hindi na rin niya magtagal sa paglalaro dito sa PBA. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon ng Barangay Ginebra. Dahil natalo ang Converge dito sa Magnolia kagabi, ay lumakas na naman yung usap-usapan o bulong-bulungan na ito ay nagtatank para makuha ito si Justin Baltasar sa susunod na draft. At dahil dito merong mga nananawagan na ibalik na yung draft lottery dito sa PBA. Kung nyo maalala, dati ang ginagawa ng PBA ay yung lottery system kung saan yung mga teams na may pinakamababang record ay binibigyan ng 2 bola na ilalagay sa isang kahon. At yun namang teams na pinakamaganda record ay 1 bola lamang. So ibig sabihin, yung teams na may pinakamasamang record, sila mas malaki tsansa na makuha o manalo doon sa lottery. Pero yung mga teams na may magagandang record din ay may posibilidad pa rin manalo. So ibig sabihin, may iwasan na yung tanking pag ganito ang sistema dahil hindi garantiya na yung mga worst place teams o pinakamasamang record
ang siyang makakakuha doon sa number 1 pick. At kapag ganitong meron daw draft lottery, ay maiiwasan na yung tanking na sa tingin ng ibang fans ay nakasasama dito sa PBA. Pero alam natin na nagkaroon ng kontrobersya doon sa huling ganitong draft lottery noong 2014 dahil nga dito sa ginawang proseso kung saan napunta yung pick dito sa Global Port Batang Pier. At inamin naman ni dating Commissioner Chito Salud na hindi yung naging maganda yung naging mekanismo nila. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng PBA yan, pero dito sa darating na draft, hindi na pwedeng palitan yung sistema dahil ito ay in place na. So masasabi natin na if ever palitan yung order ng draft lottery dito sa PBA, ito ay mangyayari lamang pagkatapos ng susunod na draft at hindi itong draft na darating. So abangan natin ang magiging resulta nito kung ito ay mababago o kung ipananatili nila yung kasalukuyang sistema na nagaganap ngayon dito sa PBA. Kagaya ng inaasahan ng karamihan, itong Magnolia Chicken Templados ay nanalo kontra dito sa Converge Fiber Xers kung saan tinampakan nila ito ng 31 points, 106.75. Si Ian Sanggalang ay naka 17 points, si Calvin Abueva at si Gio Halalo naka 14 points each. At yun lamang nila actually umabot ng 33 points nung 4th quarter. Hindi na ito nakakagulat dahil syempre alam naman natin ang Magnolia, determinadong manalo yan. At sinabi rin naman ni Coach Chito Victorero na umpisa pa lang ay hindi nila tinake for granted itong Converge Fiber Xers. Si Mark Baroka ay naka-double-double, may 12 points, 6 assists at 5 steals. At itong si iba pa na ng mga players ay naka-score din ng maraming figures o ng maraming puntos. Ito naman si Justin Arana at si Alex Stockton ay nanguna para dito sa Converge na may 15 at 17 points at yung kanilang rookie na si Brian Santos ay merong 13 points. At ang ibig sabihin daw nito, itong Converge ngayon doon sa kanilang record ay malamang na magkaroon ng tinatawag natin na mas malaking tsansa na maging number 1 pick dito sa darating na draft. Ganun pa man, tinanggi ng Converge na sila ay nagtatank at nagkataon daw talaga na hindi maganda ang kanilang performance ngayon. Sa panig naman ng Magnolia, ang focus nila syempre ay magkaroon ng mas magandang start. Alam na natin na yung akusasyon sa Magnolia na sila ay intro boys, maganda lang talaga umpisa pero kinakapo sa huli. Pero kailangan natin tignan mabuti na kung ikaw anumang team mo ay gusto mo syempre na maganda umpisa mo dito sa Philippine Cup dahil mahirap mabaon doon sa ilalim. Nakita naman natin ang sitwasyon ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters pati na nitong Converge Fiber Xers. So ang Magnolia, importante na magkaroon ng magandang start dahil mabibigat yung mga makakaharap nilang mga kalaban sa susunod na mga games. Samantalang sa Converge naman, talagang nahihirapan silang manalo ngayon. Shoutout kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, kay Jason Mendoza, kay Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, kay Kuya Mike TV, Luis Alon, John Mark Cantos, John Ray Mark Isuela, Michael D, Katsakino Dukusin, Jonald Malyari, Romeo Conchada, kay Donel Santiago, Dexter Domer, JJ Sibum, Ireneo Salangsang, kay Dionisio Mercado, RG Bueno at Talina family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at kay Reden, Helena, Laila at Bonbon Lansang at sa iba pa nating taga-subaybay.